Sumayaw, humataw. Take it with the one and only with This is again another character. Sa ano naman sa huwag na nating usapan ng politikas kasi mabigat wala akong tulog. Alauna na ako nakatulog kagabi sa kaisip ko. Nag-edit ako ng music sa Mili Channel. Nag-edit ako para sa ano ko, play ko mamaya. Nagluto ako sa ano. Nagluto ako ng pagkain namin para sa dinner. Kasi once hindi lang kami kakain ng meal. Yung pagkain namin dito is ano lang, sa straight meal lang sa breakfast, tapos bread sa lunch, at saka 5 o'clock is our formal meal. Every day na. Kung ako kakain ng rice, si Roger, iba ang kakainin niya, pero always kakainin ko siya ng rice kasi matanda na, need tayo ng carbohydrates, lalo na inailangan natin ng fats. Kasi pag matanda na tayo, ang fats natin ay kakainin sa ating katawan. Kasi yung pamangkin ko si Roger nasa home for the aged, tapos yung kaibigan ko si Helen nasa dito sa Ubulas sa home for the aged, sabi niya, dahil kakain ka ng mga healthy food. Kasi mahirap na pag matanda na is matanda, masakit, di ba? Pag sabihin ka na matanda ka, pero I'm very happy that I reached this age. Kasi yung mga kasama ko sa school dati, hindi sila nakaabot ng 60, hindi sila nakaka-pension. Pero ako ay retired in the deep age, from the deep age when I was 62 years old. So 10 years ago. No, it is 2015. So 10 years ago last July. 10 years na ako na-retire. So dami na po. 10 years na akong nag-enjoy sa retirement. Yung iba hindi nakaabot sa retirement. Even maliit lang ang retirement ko, kinakain, yun ang binibili kong pagkain dito. At saka yung pira na binibili ko sa store, yun ang isasend niya sa, kaya magkapira ako sa seed bank ko kasi yung pira na sa pension ko sa Pilipino, ibabuy out ko ng food at isend naman sa, para meron ako pira dito. Meron ako ibibili. Ganun. Well, nagluto ako ng pagkain kahapon. Siguro mga alas 12 yun. At doon ako nanonood ng mga news sa Facebook at saka sa while nag-cook ako ng ribs, pork ribs. Nanonood ako sa news doon. Sakit naman news, balik na sa news. Masakit pero daw muna natin yung news sa Remulia at saka ating clear. Sabi niya sa akin, nagtunog ang bell kasi meron kaming bell. Dumating na siya. Sabi niya, darling, sa kala ko ano, hindi niya alam, nandito doon ako sa kusina, nagluluto ko ng ribs. Oh, nandito ako sa kusina, I'm cooking for dinner. Okay. Tapos, ano siya, lumapit sa akin, what do you do when I die? Oh my God, what do you do when I die? Si Magda, nasyak ako. Hindi ko sinabing umiyak at hindi ko sinabi. Sabi ko, ha? Oh my God, do not talk like that. No, I don't like that topic. Yeah. Sabi ko sa kanya, sabi ko, oh, I will go home to the Philippines. Uwi ako sa amin. Kasi daming doon magmamahal sa akin. May pamilya ako doon. Sinabihan ko siya kasi diba kasi dito pag matanda ka na, hindi ka na marunong magbilang ng pira mo, hindi mo nakilala ang sarili mo. When you are about the age 80, because you will become 80 next year. And then I am 72. Next year I always 73. So, ganun lang ang gap namin sa aming edad. Pag matanda ka na, ilagay ka dito sa home for the aged. Pero, sabi ko sa kanya, hindi kasi ako na kontento na hindi ko sinabing umiyak ako, anong gagawin ko, mamatay siya, ganun ang wala. So, stop ko yung topic na yan kasi nasyak ako. Anong sagot ko sa kanya? I will go home to the Philippines. Sino babayad ng apartment dito? Who will pay the rent? Who will drive me? Yung mga ano ba? Hindi ko siya umiyak ako na ano ako. Wala. I will go to the
going to the Philippines. And at tapos para akong nakilaukan, minum ako ng tubig. At pinabihan ko siya kasi nabis siya sa kanyang, kasi nasa living room siya, nag-rest. Sino ba kasama mo sa baba? Kasi mayroon siyang pre-house dito sa baba. Parang clerk siya sa isang business dito sa may-ari ng apartment dito. Sinabihin ko siya, sino ba kasama mo sa baba? Sabihin siya. Tatlo kami pero umalis na sila, ako lang naiwan. Na-overthink ko lang kung mamatay ko ano ang nangyari sa'yo. Huwag kang mag-alala kasi mayroon akong pamilya dito. Narito si Maribit, si Rogie, at si Blanca. Mayroon na kaming arrangement. Anong nangyari sa akin? Pero sinabihan ko na sila, uwi ako sa Pinas. Pero pag ako ang mauna, ikaw ang huli. Walang patay o walang maas o dadali sa Pinas. Ako ang uwi kasi spirit will go. Sabi ko sa kanya. Kung ako ang mauna. Kasi I am practical. Wala nang uwian. Dito na ako uwi ko sa next year. Uwi ko sa next year. Parang masakit sa klamo. Hindi mo sabing umiyak ako, sabi ko. Yung anak mo na ang problema kung tapon lahat ng mga bulaklak na to. Kasi dami ako mga bulaklak. Kung ano ito. Mga bulaklak. Tapon ko yan. Tapos yung mga ano mo, mga ik mo dito mga para mga ano appliances. Itapon yan sa sikanhan. Wala bibili dito. O yung may-ari ng apartment ito ang bahala maglinis. Ganun. Tumawa ako pero masakit. Ano kayo mangyari? Kasi we are already in the party. Ako is very kaya nga ako nag-vlog para i-post ko kaya. Pag wala na ako dito sa mundo, meron ako na legacy na. Ito ang ginagawa ko yung buhay pa ko. I enjoy ko ang life dito after my retirement. Because of Maribit and Mervin, I have been here. I've been here within 2016 until now. I'm still alive. Kasi sa Pilipinas, life is life. Kasi namatay ako matagal na kasi not only once, maybe 20 times na na-crash ako sa motor. From the motor, from my first motor, Honda, kaninig Kawasaki yung may plug, until my last DT motor. Nasa hospital, ako gising ko sa hospital. Dito, Meraki ang ako dito mayroon ako mga. So, nagising ako sa hospital na. So, kung pinatay pa ako matagal na. So, God gave me this gift that I was here. He sent me in this place na natikman ko kung ano ang buhay abroad. Hindi naman ako nakapatrabaho. I'm very happy na nakita ako ng lalaki, apam. Sino naghanap ng apam? Yung apam hindi mayaman, pero kinuha ako dito. Yung anong mga needs ko sa Pilipinas when I was not here. Hindi pa ako naka-retire, doon pa ako sa Pinas, nag-work pa ako as a teacher. Nag-support siya sa akin at 5 beses siya nagpunta sa akin doon. Since 2013 to 2016, kaya 2015 nag-retire ako, 2016 nag-forward ako dito sa Sweden. So, ganun lang ang life sa atin, lalo na sa akin na this is my point of view. Individual tayo ng mga life story. Gumagawa ako ng mga vlogs kasi nilagay ko ito sa aking YouTube para someday ang life natin is not always nasa ano ko, uncertain. Hindi natin alam kung kailan tayo papark sa ating last final breath. Akin lang is kailangan tayo na mayroong good